yung kanilang pagiging pulis para tayo'y makasuhan. Nagpa-imbestiga na ho kung saan-saan. Wala hong maimbestigahan pinipilit nila tayo makasuhan, wala naman hong may kaso So hindi na ho papayag yung ating mga abogado. Hindi ko muna ho i-reveal ang pangalan ng taong ito hanggat hindi ho natin nasasampahan ng kaso. Mag-uubos din ho ko ng lakas. Lahat kung anong meron ako, ipinahiya nila ako, babawi po ako. Pagsisisihan nila yung bagay na pinipilit nila akong ikulong na ako'y walang kasalanan. Pagsisisihan ho nila yan. Yan ho ay pangako ko. Sabi ko nga, sinimulan nyo yan, tatapusin natin. Wala akong problema. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, kahit na ano pa ang posisyon nyo, hindi ko kayo aatrasan. Pagkikilala tayo, tignan ko kung ganong kalalaki yung mga kalembang nyo, mga hinayupak kayo. Dahil yung kalembang ko, malaki to. Hindi nyo ako kayang kantiin. Malabo yan. Planuhin yung magaling kung paano nyo ako ikakahon. Good morning, good afternoon, good evening sa ating kababayan sa buong mundo, saan man kayo naroroon. Welcome po sa ating Mounting Channel. Ang ating mga topics dito ay patungkol una sa mga invention, kung kaya pwede kayong bumalik sa ating mga previous videos kung gusto nyong malaman ang mga inventions na very basic na may pakinabang po sa ating pang-araw-araw. Pangalawang topic po natin ay patungkol sa health. At pangatlo ay patungkol sa entrepreneurship. At ang pang-apat na topic ay yung mga trending issues na kumakalat po sa social media. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating Mounting Channel, ikaw po ay pwedeng mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-update kayo sa ating pong mga bagong upload na mga videos. Planuhin nyo! Planuhin nyo magaling. Pero kilala ko na kayo at alam ko na yung mga plano nyo. Napaghandaan na ho ng abogado ko yan. Bring it in the court. China-challenge ko kayo. Dalhin nyo sa korte yan. Ngayon, kung babarakuhin nyo ako, hindi nyo ako kaya. Barako din ako hindi ko muna kayo papangalanan, pero kay pundim-pundi na sa inyo, mga lintik kayo. Hindi nyo ako kakayanin. Yan lang ang tatandaan nyo. Unang-una, hindi ho ko balasubas na taong katulad nyo. Ano pa kung hahanapin nyo sa akin? Binigay ko na nga ho yung buhay ko, yung dugo, pawis ko Yung pinagpagalang ko ng mahabang panahon, pinagtuluan ko ng luha, pawis at dugo. Binibigay ko na sa taong bayan. Pinagpaplanuhan nyo pa ako. Ano, nasa pawan yung ego nyo? Ano, gusto nyo akong pitsahan? Hindi ho mangyayari yon. Mangyayari lang yon kung kayo'y presidente na ng Pilipinas o senador. Ngayon, kung ang posisyon nyo'y mababa pa lang, ay pag magagaling na, diyan kayo magagaling magplano mga alagad ho ng batas to sinasabi ko na ito. Hindi ko muna ho papangalanan. Magkikita-kita muna ho kami sa korte. At pag nasa korte na, daan magkakalabasan na ho ng kalembang. Ay, gigil na ho lahat ng mga pamilya ko Pero sabi ho ng mga abogado ko, let's see, relax ka lang, Francis. So, magre-relax muna ho ako. Hindi muna ako magsasalita. Basta yung sinasabi ko, ang nagpaplano na ako'y piliting magkaroon ng kaso ay alagad ng batas. Oo. Ay siguro akala niya sila'y makapangyarihan na, akala niya sila'y mga malalaking tao na. Nek-nek mo. Magbuslog ka muna. Ang kaso ko daw ay Garne. Ganito daw ay kakaso sa akin Garne. Bring it in the court. I challenge you. China-challenge kita. Dali mo sa korte yan. Pero yung pupuguin mo ako, yung gagawan mo ako ng plano para mapugo ako, malabong mangyari yon. Maraming kakalkag sa'yo. Maraming kukutos sa'yo. Hindi pwede mangyari yon. Kilala ka na namin. Style nito, bulok. Pag binanggit ko pangalan nito, baka sumikat pa to So, hintayin natin. Hintayin natin ang kaso mo. Santa Makmak. Maniwala ka sa akin. Hindi ka na mapopromote hanggang dyan ka na lang. Hindi naman ako titigil Ang dami ko ebidensya, siniraan mo ako pagkatao ko Dami ko ebidensya, ang kapal Galing mismo sa Facebook mo, sinira mo pagkatao ko. May kopya na ang abogado ko. Sandamakmak na kopya. Magko-complain ang aking nanang. Magko-complain ang attorney in fact ko. Magko-complain pa ako. Pero hindi ito mapo-forum shopping. Hindi mangyayari yon.
Ngayon Lunes, magkikita-kita tayo. Ito papangako ko sa inyo. Mauubos ang kayamanan ko, hindi ako aatras sa kaso sa inyo. Hindi na kayo mapopromote. Talaga, maniwala kayo sa akin. Pasensya na ho. Ay talaga, ako'y nanggigigil na. Tignan natin ang mga magagaling. Attorney, palakpak ka kayo. Gusto ko lang mapalakpak kayo. Yan. Dito pa rin ako sa kwarto na hindi pa tapos sa aming 4th floor dahil doon sa 2nd floor ay nandoon yung aking mga anak. At para walang makasagabal sa aking pagsasalita at bibigyan natin ng reaction itong trending dito sa YouTube sa mga Pilipino na mahilig sa mga chismisan, grupuhan. Ito nga ang grupo ng pangalan na Francis Leo Marcos. Malaking grupo ito. Bangayan, siraan. So bigyan natin ng reaksyon para magkakaroon ng linaw para doon sa mga naghahanap ng tunay o ano ba talaga ang katotohanan. So ayon doon sa video na ating nakita, siya si Francis Leo Marcos at doon sense natin yung kanyang galit at mayroon siyang paghahamon. At sabi niya, planuhin nyo ng magaling. Paano ako maikakahon? Sabi ng ganun. Kaso lang, itong video na to, ano pa ito? 2020. Ito yung time ng April, no? April, May, bago siya hinuli at yun nga nakulong. So makikita natin ang katunayan o ang katotohanan dahil ngayon ay 2021 na, isang taon na mahigit, kaya binalikan natin ito. Dahil sabi nila lumang issue, actually hindi lumang issue dahil ang hindi naman marami pa rin naniniwala ako, tatayo ako sa katotohanan. Ayaw ko kasi yung kasinungalingan. So, titingnan natin kung nangyari ba yung kanyang hamon na planuhin nung magaling kung paano nyo ako ikakahon. Ikaso, hinuli siya May 19, 2020. Ngayon, isang taon na mahigit, June na uli ng 2021. Walang nangyari doon sa kanyang sinasabi. Nakulong siya, hindi man siya nakalabas. Sabi niya, bring it in the court. Ano ba, parang sa aking feeling ay hindi ko alam kung siya ay nang bablap lamang or mayroon siyang nang bablap or maling paniniwala. Kasi, sabi niya, may complain na ang kanyang abogado. Okay? May complain na ang kanyang abogado. So, ibig sabihin, pwedeng maaring mali ang kanyang paniniwala or naniniwala siya na hindi talaga makatalab ang mga kaso sa kanya. Bakit? Una, marami siyang pangalan. So, yan ang aking paghihinala doon. Kaya siya ay naniniwala na hindi makatalab ang anumang kaso sa kanya dahil ang unang kaso niya, human trafficking. 2006 pa yun. Ngayon, 2021 na. Ang tagal na yun. So, yung ginamit na pangalan niya doon ay Norman Mangosin, 2006. So, ngayon, baka ang akala niya, makaiwas siya doon sa kaso niya dahil ibang pangalan ngayon, ang dala niya ngayon ay Francis Leo Marcos. So baka naniniwala siya na hindi mapunta sa kanya yung kaso na yun, pwede niyang iwasan. Kaso anong nangyari? So yun talaga ang batayan sa sinungaling ba or katotohanan ba? Kasi paglipas ng panahon, lalabas kung anong totoo. So yung hamon niya na sige, planuhin niyo maigi,
paluhin ng magaling, paano nyo ikakahon? Nakahon siya eh. So yung sinasabi niya, yung paghahamon niya, hindi nangyari. So binalikan natin ito dahil mga lumang issue, pero maraming tao pa rin ang naniniwala. Yun ang punto doon. Marami pa rin mga tao, yung mga tao na nakasali, huli nang nakarinig. Ako kasi mula na umpisa, sinundan ko eh. Ni-research ko ang mga lahat, mga nagsasalita, mga interview, mga kaibigan, pati kamag-anak, pati asawa niya na mayroon akong mga video niyan. So nasundan ko ang mga kwento. Kaya itong mga issue na to, yung luma pa, hindi naman na-resolve eh. At saka yung mga lumang issue na yun, patuloy pa rin naniniwala sa mga hindi totoo. Okay? So mga hindi totoo, patuloy pa rin naniniwala yung mga tao. Sabi niya, dadalhin sa korte. O, nung dinala sa korte, anong nangyari? Wala. So sabi niya, may complaint ng abogado niya. Nasaan ang complaint ngayon? Wala namang nabanggit. Lumipas ang mahigit isang taon, nasaan yung complaint ng abogado niya? Sinong naihabla? Wala namang naihabla niya eh. Wala namang hearing, walang balita. After 1 year. So ngayon, tatanungin natin ng ating sarili, saan tayo maniniwala? Yung sa mga kanya mga sinasabi o sa kabila, yung sa mga kumontra. Palagay ko, kasi sabi ko nga, sa katotohanan ako, parang totoo, yung nasa kumakalaban, yung mga naghabla sa kanya, yung mga kumukontra sa kanya, parang yun ang katotohanan kasi hindi naman nangyari lahat ng mga sinasabi niya. Ngayon, kung ikaw, saan ka maniniwala? Doon ba sa mga bagay na hindi nangyari? Ikaw, nasa sayo yan. Pero ako, sinusundan ko kung anong totoo. So, ang mga kumontra sa kanya, yun ang nangyari. Nakulong siya. Sabi sa umpisa pa na walang bail, hindi siya makalabas. O yun, hindi nakalabas hanggang ngayon. Yung sinasabing Marcos siya, wala namang bumisitang Marcos doon. Walang pumunta doon, wala kasi bawat kilos niyan, nakamonitor kasi yung mga bawat movement, nakamonitor. Wala namang ni isang Marcos na kahit malayong kamag-anak. Sige, sabihin na natin Marcos pero malayong kamag-anak. Wala, kahit malayong kamag-anak. Hinabla pa nga siya eh. Mayroon isang pangalan doon sa video, Yulin Marcos daw siya eh. Hinabla pa nga siya eh. So malayong kamag-anak, may bloodline, hinabla siya. Siya ngayon, ang tanong, kung talagang Marcos siya, hindi pwedeng kamag-anak na walang nakakaalam. Kung kahit anak man sa labas, mayroong makakaalam yan. Mayroong malapit na nakasama sa bahay, kamag-anak, mayroon yan. Mayroong magsasabi niyan. Nasaan? Nasaan ang magpapatunay na mayroong mga lumulutang? Wala naman. Mayroong lumutang noon mga MCA. Si MCM pa nga unang sabi niya Marcos daw. Ngayon kontra na dahil siniraan na niya. Wala, bumaliktad. Dahil siniraan niya, hindi naman pala Marcos. Tinawag niya yung kapatid. Kapatid lang pala. Mali, puro mali. Ngayon mayroon pang isa, Eli Anchita, noong sinubaybayan hanggang lumipas sa mga araw. Wala, hindi naman Marcos. Nakasama doon sa sa picture ng mga Marcos, nakasama lang. Pero leader yata ng campaign sa eleksyon. Pwede makasama, maaring pwede makasama doon, pero hindi din daw Marcos. Walang nagpatunay, walang lumabas. Ngayon, sinasabi niya hindi makatatalab sa kanya yung mga complaint. Maliban lang daw kung mataas ang rango or presidente, ganon. Wala namang nangyari lahat ng mga panghahamon niya. Walang nangyari. At pati yung kaso sinasabi, kahit makarating sa Supreme Court. Anong nakarating sa Supreme Court? Mayroon ngang deny yung kanyang bail, deny, tapos dinala to the higher court appeal, pero hindi yung
Siya ang nagdala sa Supreme Court. Yung kanyang na-deny na bail, yun ang dinala sa higher level. Kasi deny yung bail. Walang nangyari kahit isa sa kanyang mga pinaghahamon. Ayon pa nga doon sa kanyang katiwala noon, si Kabisi, noong naghahamon siya na okay na yan, ang mga abogado, magagaling ang abogado ko, sila lang bahala dyan. Wala naman daw abogado. Isang abogado lang noong siya hinuli. So lahat, puro pasiklab, puro, wala, pampalakas lang. Pero wala lahat nangyari. Tingnan natin yung kasunod na video kung anong nangyari. Sagapan, the same case number, lahat the same, Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga ma-deny, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan ko, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny, sir. Pero talaga hindi ako sagapan, the same case number, lahat the same, Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga ma-deny, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan ko, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny, sir. Doon sa kasunod na video, maiksi lang, pero nandoon na siya sa loob. So, yan yung pagkahuli niya noong May 19, 2020. Pinaulit-ulit doon sa video na totoo yun, ang kanyang pangalan, Norman Mangusin, noong siya ay hanggang 17 years old. Okay? Tapos ang sinisisi niya yung kanyang nanay. Na porque daw, yun ang pangalan niya nung maliit, nung pagkalaki na 17 years old, pinalitan daw ng nanay yung kanyang pangalan. Okay, yun ang statement. Pinalitan ng nanay. Kaya yung nanay niya ang nakakaalam. So wala siyang magagawa. Pero paano natin ito i-check? 2002, nag-asawa siya kasi nag-abroad siya sa Saudi. Nagkakakita kasi may Friendster noon, nagkakakilala online lang. Umuwi siya galing abroad, nagpakasal siya. Ang kanyang naging asawa ay si Christina Kabir. Anong pangalan niya yun? Norman Mangusin, 2002. Ang kanyang edad ay 22 years old. So doon, salungat kaagad ang kanyang sinasabi. So anong punto natin? Kasi nga, tinitingnan natin talaga kung anong totoo. Kasi ang totoo, hindi mo mababali yun. Ang totoo ay maging consistent from the start. Tuloy-tuloy yan, hindi yan magkakamali yung totoo. Pero kapag mali, pagsisinungaling, kaagad hindi yan magkakapanugma, hindi yan magpapanagpo. So kaagad yung sinasabi niya na nang edad niya ay 17 years old, ang kanyang ang pangalan ay binago, hindi totoo. So para doon sa mga naniniwala sa kanyang, kasi tinitingnan natin yung mga sinasabi niya. Kasi maraming talagang bigay todo na hangang-hanga sa kanya dahil siya ay mabuting tao, marangal na tao, siya ay hero. Ang marangal na tao hindi po nagsisinungaling. Ang marangal na tao ay hindi mayabang. Ang marangal na tao hindi gumagawa-gawa ng kwento. So yan ang punto natin. Ngayon ang tanong, anong mayroon? Bakit maniniwala tayo sa sinungaling? Ngayon nagpapanggap na Marcos. Wala naman ng Marcos na nagpakita. Dahil Marcos, kung Marcos katunay, hindi ka papabayaan, napadala ka ng abogado dyan, gagawa ng paraan yan, paano makalabas. Wala eh. At para doon sa mga iba na naniniwala, nananalig, walang masama kung kaibigan nyo yung tao. Kung kaibigan mo, wala tayong magagawa dyan, kaibigan mo. Pero sasabihin mong siya ay hero, siya ay marangal na tao, hindi pwedeng maging marangal. Kasi ang pagsisinungaling ay kapanig yan sa masamang gawain. Yung pagsisinungaling,
pag kukunwari, lahat na mga bagay na yan ay kapanig yan sa negative side sa karangalan. Negative sa karangalan yan. Kasamaan yan. Kapanig yan sa pangbubudol. Kapanig yan sa mga gawaing negatibo, makakasira sa lipunan. So, ayun, nakulong siya. Nakulong siya doon. O, mula noong May 19, 2020, anong nangyari? Wala. Lahat ng mga lumabas sa kanyang bunganga na sige magkita tayo, bring it in the court. Ang abogado niya ang didiskarte, wala lahat nangyari. So kung ganyang tao ang para sa akin, hindi ko pwedeng isasalala yung aking pananalig or pagtitiwala doon sa taong ganun. Ayaw ko. Ngayon, kung ikaw ay maniniwala ka dyan or mananalig ka dyan, aasa ka dyan sa kanyang mga pangako. O ngayon, kung nananangako siya na marami siyang ginto, paano ko maniniwala? Simula sa ito pa lang, ilang points pa lang to, mali na, sinungaling na. Paano ko maniniwala na may pag sinabi niyang mayroon siyang gold? Hindi nagpapanuma, hindi ako maniniwala. Dahil antimano, nagkakaroon na kaagad ng hindi totoo. So kung hindi totoo, na siya ay malakas, na siya ay napakalakas na tao, hindi totoo, paano ko maniniwala na sa ibang pangako niya na mayroon siyang maraming gold? Paano ko maniniwala na marami siyang kayamanan? Hanggang ngayon nga, walang maipakitang may business siyang pinagpag-aari. Nasaan? Wala eh. So, kung ang sinasabi niyang siya ay malakas, na walang kaso, na ginagawaan lang daw ng kaso, nasaan? Kung wala siyang kaso, ang korte, antimano niyan, pag present pa lang ng mga evidence, pag walang probable cause, kung walang substance, tapon ka agad yan sa presentation pa lang. Sabihin walang probable cause, tapon ka agad sa sa judge. So yan ang nangyayari doon sa mga video na yan. Doon ako sa panig sa katotohanan. Gaya ng title natin, ayan, hawak namin. Okay? Ako at si Makmak lang ang binigyan at pinagkatiwalaan ng team ng FLM. Nung time na yun ay si Attorney Johnny at saka si Yama. Ayan. So kung nakikita nyo yung screen natin dyan, ito po yung sinabi. Ayan, ito po yung group chat na ginawa ni si Yama ang gumawa nito actually. Bale, ang nandito ay ako, si Makmak, si Yama, si Attorney Johnny. And sabi niya rito, nagtanong sa akin si Attorney Johnny kung sino lang ang bibigyan ng mga kopya ng legal papers. At dalawa lang kayo sa napili ko na maswerteng mabigyan paglabas ni Boss FLM. Kaya sana wag sayangin ang tiwala. Ayan. So sagot ko, opo. Ayan. So of course, syempre, wala talaga kaming balak na i-breach yung tiwala na binigay sa amin at that time. Ngayon ko nabalikan yung mga itong convo namin at ito nga binigyan kami ng kopya. At tara umpisan natin na isa-isahin kung ano yung laman nitong mga dokumento na binigay sa amin ni Attorney Johnny. At ito nga yung legal papers na naihain at na-present sa korte under the case ni FLM or Norman Mangusin. Ayan. As you can see sa ating screen, bagamat napakahaba, kung makikita ninyo merong 78 na pages at ito po ay isa lamang doon sa naibigay sa amin at ito ay yung petition for certiorari. Ayan. Petition for certiorari yung iaakyat nga doon sa higher court yung itong kaso. Pero
hindi na natin tatalakayin ng lahat-lahat, ano? Dahil talagang napakarami talaga nito kung sa papel 'to, kung printed, paper ika nga ito, ay makapal na makapal talaga. So, ang gagawin lang natin ay ipapakita ko sa inyo yung mga pangalan nung mga involved, like yung respondents, yung complainants, yung saang judge. Ayan, oh, kung makikita ninyo, ah, ano, ito yung raffle sabi niya, eh, siyempre na-raffle 'yan at, ito nga po ay ito nakikita niyo yung date September 2006. Ibig sabihin ito po yung na-serve na nung, ano pa 2006 pa. So ito po talaga ay outstanding na yung warrant of arrest, outstanding 'yun and active. Siyempre hindi wala lang po kasing nag-asikaso kaya hindi siya naare-aresto at that time. So just by looking at this one, ano, makikita natin merong People of the Philippines or PP versus Julieta Julie Peralta. Ayan, isa po ito sa nakasama o kasama ni Norman Mangusin. As you can see, ano, ayan oh. Ayan, dito pa lang, ito ay criminal case number 06246452, ano? For violation of RA 8042. Ito po yung ano to ito ayan po nakita natin dito is for the crime of illegal recruitment as defined and penalized under Section 6 of the RA 8042, otherwise known as Migrant Workers and Overseas Employment Act of 1995. And if you can see here, People of the Philippines versus, ayan, People of the Philippines na yan, okay? Versus Norman Mangusin with the address at the time kilometer KM5. Yan, KM5 Central La Trinidad Benguet and at large. Ayan, no? Pinaghahanap at large at that time. And also another individual named Julieta Julie Peralta and another Celia Moore Cielo Bileg. Nako po. Yan, room nila Rivero Tower, West Avenue, Quezon City at large. Ayan, itong dalawa na ito, including Norman Mangusin. Alright? Ito po, sabi dito that during the period from January 28, 2006 to April 1, 2006 in Manila, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, the above named accused did then and there willfully and unlawfully advertised, canvassed, enlisted, contracted, and promised employment in Europe and eventually to Istanbul and or Cyprus, Turkey to the following persons. Alright? Ayan po, nag-recruit po sila, nag-promise po sila ng employment sa Europe and then eventually to Istanbul. Ayan. Kanino? Kila Wilma Calio, Merly de la Cruz, Joanna Remocal, Griselda Monserrata, and Griselda Tadina for a fee. Ayan. Without first securing license and or permit. Ibig sabihin wala pong permit yung agency. Kung kaya't nalabag nila yung Act of 1995 which is the RA, okay, RA 8042. Oh, Section 6. Ayan po. Ayan. And next one is, another one is PP. Okay. Kanina, 06, ayan, ito, 0624, 6452. Dito naman, 53. Okay, 06. So, mabibilang mo talaga, ang tanong dito,
itong si Julie Peralta ay still at large. Ito namang si Norman Mangusin, ayun po, dinidinig. Ayan. So, same thing. Same thing, ano? Although ito ay si Julieta. So, ang sabi dito is, ayan, asan na yan? And relying on the said represent, in fact, gave and delivered the total amount of 140 to the accused who instead conspired with others, and others, and dyan si Norman Mangusin, and brought her to prostitution then in Cyprus. All right, Turkey, to the damage and prejudice of complainant Joanna Remocal. Ayan. So malinaw po nandito po sa ano na to. Nandito po sa criminal case na ito yung pagsasaad ng kanilang ginawa, talagang prostitution. Yan Dito naman si Julieta. Alright, Julieta. Nakikita nyo naman, padagdag ng padagdag 06246455. Ayan si Julieta ito. I believe wala si Julieta talaga dito currently si Norman Mangusin lang talaga ang naoblo ngayon. Ito naman criminal case 06246456. Okay. And People of the Philippines, plaintiff versus Norman Mangusin, same address at large at that time. So this one dated September 11, 2006. So this is in line with estafa. Okay. Under Article 315, okay, estafa naman ito. The undersigned senior state prosecutor of the Department of Justice hereby accused Norman Mangusin of the crime of estafa under Article 315 paragraph 2, committed as follows. That on or about January 28, 2006, same dates, walang ano to, okay? Subsequent therein in the city of Manila, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, the above named accused with the intent to defraud by means of deceit, fraudulent, and false pretenses executed prior to or simultaneous with the commission of the fraud, did and then willfully, parehas pa rin, unlawfully and feloniously defraud one Criselda Monserrata in the following manner. Parehas din, ayan, dito naman 150 yung singil sa kanya. Kanina doon kaya 140. He could secure, ito na-promise niya, he could secure employment for complainant in Europe without any license from the POA to recruit workers for employment in Europe or anywhere abroad, making the said representation only to induce complainant to part with her money and complainant relying on the said representations. In fact, gave and delivered the total amount of 150 to the accused who instead brought her to a prostitution den in Cyprus, Turkey, to the damage of, oh my goodness. Grabe talaga, prostitution talaga. So same thing. Next. Same thing. Criminal case 06246457. Okay, same thing. Dated September 11, parehas din. People of the Philippines plaintiff versus Norman Mangusin, same address at large. And then another, tatlo sila dito. Tatlo. Si pang-apat. Si Norman Mangusin, si Julieta Peralta, si Leonor Marcelo Bileg, and si certain name Ali Ahiscal, which is ibang lahi. Ayan, so kasabwat at large. Alright? Ano po? Ito po yung kasong qualified trafficking in persons. Alright? RA 9208. Here we go on the undersigned senior state prosecutor of the Department of Justice hereby accused Norman Mangusin, Julieta Peralta, Shelamor Bileg, Ali Ahiscal, and Samurai. Nako, 5 pala sila dito. Syndicated staff dapat to. Of the crime of violations of Section 4,
Okay, in relation to section 6 of RA 9208, qualified trafficking in persons committed as follows. That during the person from same date, okay, same date, sino? Sila Criselda Monserrata together with 5 other girls, namely Wilma Calio, Merly de la Cruz, Joanna Remocal, Mary Grace Ochoa, and Griselda Tadina, on the pretext of and with a promised employment as entertainers in Europe, but instead brought her to Istanbul and Cyprus, Turkey. Peddled her to men on several occasions for sexual pleasure in consideration of an amount and engaged her services in prostitution. Ayan. So, ang pinangako sa kanila ay entertainers daw sa Europe. So, instead na entertainers, it turned out to be prostitutes. Ganyan kasama ang plano, ang ginawa nitong grupo ni na Norman Mangusin. Karumal-dumal, ika nga kung tawagin, ano? Next, criminal case 06246458. Ang dami, ano? Ito po ay hawak ni Attorney Johnny at binigay sa amin. So, kung ito ay hindi sa kanya, bakit dinidinig? Ganun lang kasimple yun, ha? Hindi po didingkin ito kung itong Norman Mangusin na to ay hindi yung Francis Leo Marcos na iniidolo ninyo ngayon, ha? Ganun lang kasimple. People of the Philippines versus Norman Mangusin, same thing at large. And other four, ayan, si Julieta, si Celia Moore, Ali, and then a certain name, alias na Samurai. What is this? Qualified trafficking uli. Sino sila? Same person, same people. Diba? Ito naman, 6459 naman. Qualified trafficking. Ang dami. Ayan, ito. Ito na yung warrant of arrest. Sabi dito, people of the Philippines versus Norman Mangusin, Julieta Peralta, Celia Moore Bileg, and Ali Ahiscal, and then Samurai accused. Warrant of arrest. Ayan. Sabi dyan, to any officer of the law. Sabi niya, you are hereby commanded to arrest Norman Mangusin, who is said to be at kilometer 5 Central Latrina Benguet, who stand charged before me for the crime of violation of RA 8042, Migrant Workers and Overseas Employment Act of 1995. Another one is violation of Section 4 in relation to RA 9208, Qualified Trafficking in Persons. And under Article, estafa under Article 315, Paragraph 2, Revised Penal Code, and to bring him before me as soon as possible to be dealt with according to law. All right? So as stated here, the bail for the release of liberty, fixed as, yung number 1, no bail po. No bail yung qualified. Ayan, no bail yung case number 0624645452 at saka 06246457-62, which is yung qualified trafficking. Number 2, ito, 10,000 ang bail at the time, ha? Nitong 06246456, which is yung anti-migrant law. Alright? So, ayan. Ito, kasama na sila dito, ha? Order. Ayan. Okay, estafa. 8042, yung migrant law. Qualified trafficking in persons. Yan yung kaso na Ito naman is ano bang date nito? Ito naman is 2020 ito, ha? June 8, 2020. Ayan, sabi dito, as summarized na ito yung mga cases niya ito. 1, 2, 3,
7, 8, 4, 9, 5, 6, 6, o bali 6, 7. 7 ang criminal case niya. So Norman Mangusin alias Norman Mangusin E. Antonio alias Francis Leo Marcos E. Antonio accused. So ito po talaga ay formal at legal na case na under ng Regional Trial Court, National Capital Region ng Branch 25, Manila. So that is, kung ano yung record dito, yun po yung formal at accepted at legal. So as you can see, ito, People of the Philippines, Norman Mangusin. And then alias niya is Norman Mangusin E. Antonio, and then Francis Leo Marcos Antonio. So napakalinaw po, hindi po nakalagay dito na Francis Leo Marcos or ang legal na name niya. Which in conclusion, itong Norman Mangusin at Francis Leo Marcos na nasa kulungan ngayon ay iisa. Kasi kasama doon sa dinidinig ng kanyang kaso, yung anti-alias law and then yung passport law, which is ginamit nga niya dito ng pangalan niya ay Francis Leo Marcos. But then at that time ay Norman Mangusin ang kanyang pangalan. Alright? So, order. Today's video conference hearing for arraignment is pursuant to Administrative Circular 41-2020 issued by the Supreme Court. The hearing was participated by the public, counsel, Abraham Espejo, also accused, who was currently detained at the security ng NBI, Norman Mangusin, alias Mangusin, and alias Francis Leo Marcos, assisted by this counsel. Okay, let the plea not guilty entered into the records of these cases. So ordered, given an open court June 8. Ayan, June 8 yan. Si Judge Marlena Manuel. Shout out sa iyo, Joe. Gagamitin ko yung video mo para sa aking gagawing reaction. So, maliwanag dito sa presentation ni Jojo na ito ay document record mula sa hearing. Na yung kaso niya na maraming nabanggit ng mga kaso. 7 ayon sa doon sa papilis na yun. Na yung bigyan natin tuon yung 2006 September. Una doon yung illegal recruitment. So nabanggit doon, illegal recruitment. Pangalawa yung estafa. And then qualified trafficking. Kasama doon yung pagka itong mga bagay-bagay na ito, marami 7 daw yung mga kaso doon. So mula noong 2006 pa, active. So ngayon yung sinasabi niyang gawa-gawaan ng kaso, ito ngayong recent na sabing ginagawa-gawa yung kaso, hindi. Active na yung mga kaso na yan, 2006. Kaso nga lang, hindi naman siya lumitaw. Dahil nagtago nga siya ng ibang pangalan. Yung gumamit siya ng Francis Leo Marcos, nitong huli. So, hindi nahuli, hindi malaman. Ngayon, nung lumabas siya nung pandemic, yun ang kanyang pagkakabali. Dahil akala niya, hindi nga siya matatabla ng kaso. Dahil yung kanyang serve sa warrant ay Norman Mangusin, at ang ginamit niyang pangalan ngayon ay Francis Leo Marcos. Akala niya hindi siya mahuli. Kaso sa social media nga, lumitaw siya sa Facebook, sa YouTube, ang daming na nakakakilala. Ngayon yung mga nagkaso sa kanya, magkakausap-usap. Kasi yung mukha, hindi naman nagbago yung mukha, konting pagbabago lang. Kaya tuloy, nag-report doon sa NBI. Siyempre, ang daming nagiging central ka, naging trending ka. So, lalabas ngayon yung mga tao. So, yun yung pagkakamali niya.
na hindi niya naisip, hindi niya na-imagine ang kakalabasan kung lalabas siya ng gano'n. Ano lang siya, nagmamayabang lang siya, malakas lang ang kanyang sinasabi, pero hindi lahat naging nangyari ayon sa kanyang iniisip. So hindi ko alam kung matali, kasi yung iba sabi nila matalino, pero sa akin hindi ako maniniwala na siya ay matalino. Siya ay parang nasanay lang talaga siyang madali lang sa kanyang gumawa ng pagsisinungaling, madali lang siya gumawa ng mga hindi totoo. Ang dali-dali niya, so hindi niya iniisip anong kakalabasan niyan. Hindi niya iniisip na kung anong kahirap pag nakulong ka. Hindi niya naisip yun. Puro lang siya haka-haka dahil hindi pa niya tikman na makulong. Kasi kaya siya nasasanay na gumawa ng kung ano-ano mga pagpapanggap, pagsisinungaling, pagbabago ng pangalan. Kasi noon, wala pang computer. Nababayaran niya yung mga tao. Pagpaprocess ng fake na birth certificate, pagpaprocess ng fake na passport, lahat nababayaran niya. Korupsyon ang kanyang style. Kaya akala niya, pati korte, pati kaso, kayang-kaya lusutan. Ayun ang nangyari sa kanya. So gusto niyang baliin. Ang katotohanan na may totoo talagang may kaso siya, ang sinasabi niya, gawa-gawa lang. See? Lahat ng mga totoo, kukontrahin niya na gawa-gawa lang. Ang kanyang mga naghahabla sa kanya, gawa-gawa lang. Yung mga may interest sa kanyang para mahuli siya, naiinggit lang. O kaya natatamaan ng ego. Yun ang mga paratang niya. Kaso hindi. Dahil totoo talagang may kaso. Ibig sabihin yung mga naghahabla sa kanya, kaya nagagalit dahil naargabyado. Isipin mo naman illegal recruitment. Estafa. Hindi basta-basta yan. Human trafficking. Hindi basta-basta yan. So, yung mga kaso, legitimate, authentic, ayan, yung binasa nga ni Sir Jojo dyan, ay resulta sa hearing yan. Record mula sa hearing. So, authenticated. Ngayon, yung nagbigay sa kanila, sa Jojo ng kopya na yun, ay yung abogado niya mismo. Napakatibay na patunayan para doon sa mga naniniwala sa kanya. Yung 7 kaso na nabanggit yan sa mga papel na yan, hindi pa kasali yung iba kasi yung hawak lang yan. Yung kanyang abogado, pangalan daw ay Johnny. Kasi ang pagkaalam ko, 3 yung abogado niya na may hawak. So yung kanya-kanyang abogado, kanya-kanyang hawak yan ng mga kaso. So hindi pa kasali yung iba, hindi pa kasali yung kay Ma'am Eleanor Aninoybo, hindi pa kasali diyan. Hindi pa kasali yung naghabla ng land grabbing. So marami pang hindi pa kasali, no? Hindi pa kasali yung libel. Yung mga inaway niya sa social media, hindi pa kasali doon. Hindi pa kasali yung mga naghabla doon sa naiingayan yung iskandal doon sa lugar ng kanyang tinirhan. Yung pag-iingay na doon, hindi pa kasali yung mga reklamo doon. Napakaraming reklamo sa kanya. At sinasabi niya, gawa-gawa, pinag-iinitan lang siya dahil natamaan ng ego. Mali, gusto lang niyang baliin, gusto lang niyang pasinungalingan. Kasi hindi. Ang nangyari, siya ang sinungaling. Siya ang gumagawa-gawa ng kwento. Ngayon, so, ang nangyari dito, dahil ganun nga ang kanyang pagkatao, paano ka maniniwala yan? Paano mo isasalalay ang sarili mo na gusto mo siyang maging kaibigan, gusto mo siyang hangaan. Paano mangyari ngayon? Paano mangyari? Ngayon, kung hahanga tayo sa isang taong maraming naghabla, maraming kaso, ngayon ang tanong, anong klaseng tao tayo? Paano gumana ang isip natin?
Dahil ba nakita natin yung pagtulong? So kung ang isang masamang tao, ayon sa kanyang buhay, sa kanyang biography, na marami siyang ginawang kasamaan, pag gumawa yung tao na yun, para sa akin kapag gumawa yung tao maraming previous na ginawang kamalian, kasamaan, pag gumawa mabuti, hindi ako maniniwala para sa akin. Mag-iingat ako sa taong ganun. Hindi ako basta-basta maniwala. Kasi may history eh. May history na gumawa ng masama sa kapwa. Stapa. May masama siyang history, kaso mismo. Hindi lang kwento yan. Hindi kwento yan. Kaso. Naka-active doon sa korte. Hindi gawa-gawa. So, kapag yung tao na lumabas, gumawa ng kung mabuting gawa kuno, humanitarian kuno, hindi ako maniniwala dyan. Aywan ko kayo. Aywan ko sa inyo kung kayo, hahanga kayo kasi gumawa ng humanitarian. Ako, hindi. Kasi, yun nga, sabi ko nga, ang kahoy, ang kahoy, kung yung prutas, isa lang ang bunga niyan, hindi yan maliban ng markot yan. Pero markot yun. Pero ang mangga or lansunis, hindi mamunga ng kamyas yan. Ang lansunis hindi mamunga ng kamyas. Lansunis, matamis ang kanyang bunga. Ang mangga hindi mamunga ng kamyas. Mangga talaga ang kanyang bunga. Pag nahinog, matamis. Ganon din yan sa tao. Kung masama yung tao, hindi delikado yan pag magkabakitaan na gumawa ng kabutihan. Yan ay pagtatakip. Mayroong hidden motive dyan. Kapag ang masamang tao gumawa ng mabuti, may hidden motive dyan, ingat ka dyan. Yan yung ibig sabihin dyan. So para sa iba na humahanga dahil sa humanitarian kuno, pamimigay kuno, ang patunay dyan, marami nang bumaliktad. Sinasabi nila, yung mga bumaliktad ay mayroong masamang gawain. Hindi. Ano bang rason? Hindi niya kasi pinapakinggan yung mga sinasabi nila. Anong rason? Bumaliktad sila kasi inuutusan silang gumawa ng masama. See? Yung maraming gawain ni Norman Mangusin na masama, gustong iuutosan itong mga vloggers na ito na gumawa ng masama. Anong klaseng masama? Nababalahurain si una yung judge, babalahurain yung judge, pero doon sa sinabi sa video ni Sir Macmac, hindi niya sinunod ito. See? Hindi kasi pinapakinggan yung sinasabi. So, yung masamang gawain, gusto ipagawa sa vlogger, hindi sumunod. Hindi sumunod. Kaya yun ang umpisa. Siyempre, pag ayaw mo na sumunod, katulad ng halimbawa sa kumpanya, ayaw mo na gumawa doon sa ipapagawa, iba yung kumpanya naman yun, trabaho naman yun. Pero pag nahirapan ka na, or masama yung boss, or masamang patakaran ng kumpanya, libre ka na tumiwala. Kung may wala, mag-resign ka sa kumpanya. Ganun din dito sa grupo. Parang kumpanya din ito. Inutosan ka na gumawa ng masama, ayaw mo na sumunod, kaya ka bumaliktad. Hindi natin pinapakinggan kasi. So maraming mga ginagawa dyan. So ingat kayo sa mga pinapaniwalaan yung mga post, yung mga autos dyan. Marami dyan hindi totoo, fabricated, mga fake news. Kasi yun ang kwento, yun ang history ng kanyang buhay. Marami siyang pagsisinungaling. So maraming mga post dyan, maraming mga sinasabi, maraming inuutos dyan na fake news din yan. At yun ang pinapaniwalaan mo kapag nandyan ka sa loob. Ngayon, kung lubos-todo ka na kumakapit na talagang totoo yung sinasabi niya, mag-ingat ka, mag-research ka. So, kailangan ka mag-research. Ako nag-research ako. Wala naman akong makialam dyan. Vlogger lang naman ako. Iba naman ang content ko. Pero, ang gusto ko lang, kung mayroon akong alam na bagay, mabuting bagay, ibahagi ko sa kapwa para makatulong. Kasi, yung ugali natin,
bilang mabuting tao, bilang mabuting mamamayan, kung anong matutuklasan nating mabuti, ibahagi natin. Kung mayroon tayong nakikitang masama, isabihin natin para maging aware yung kapwa natin. Sasabihin, alam mo pala bakit mo hindi ka nagsasabi sa akin na alam mo palang masama yan. Yan ang gawain ng mabuting tao, ibahagi na. So ngayon, dahil ako ay nagre-research, actually, para sa hindi nakakilala, ako ay engineer. At malaking responsibilidad ko sa trabaho. So, magaling ako mag-research. Maliwanag ang aking isip at hindi lang ako basta-basta engineer at marami pa akong background. So, ibahagi ko kung ano yung mabuti. At yung mabuti na yun, kapag natanggap na naliwanagan yung tao, isang karangalan para sa akin. So, yun. Marami nang tumiwala. At yung pagkakalaban, kasi ngayon maraming patuloy ang nagsusulpot ng iba-ibang grupo dyan. Actually, yung iba dyan, sumasakay na lang sa issue. Kasi ang purpose naman din sa iba ay para kumita lang ng viewer sa YouTube. Wala namang pakialam yung iba dyan sa issue. Basta kailangan na lalo ng iba, hanap buhay nila yung YouTube. Pero ang sinasabi natin, na kung talagang naghahanap tayo sa katotohanan, ayun ang sinasabi ko. Mag-research ka, pag-umpisahan mo doon sa simula pa, balikan mo yung kwento ng buhay. Tingnan mo kung okay ba ang pagdala sa pamilya. Bago natin mahusgahan yung gawain ng kasalukuyan ng isang tao, balikan natin ang mula ng pagkabata niya, ng kwento niya, nung lumaki, anong kwento, anong trabaho niya, anong ugali niya, siya ba isugarol? Ano yan? Caution yan kapag sugarol yung tao. Marami bang maganda bang treatment sa kanyang asawa, maganda bang treatment sa kanyang anak, sa kanyang mga magulang? Balikan natin yun. Kasi kung anong nangyari ngayon sa kasalukuyan, ano yan, continuous lang yan, mayroong relationship yan. Yan yun ang punto natin dito. Ngayon, kung ikaw, pro ka man, or anti ka man, patuloy kang mag-research. At dahil yung mas safe ka, kapag nasa tama ka, safe ka, wala kang delikado dyan. Kasi kahit labanan sa batas, safe ka. Dahil ang batas ay para sa katuwiran. So yan yung aking yan ang aking dala. Kaya yung mga nakikipag-away dyan, wag kayo sana umabot sa personal kasi wala naman tayo, social media lang to, comment lang yung atin. Nagbibigay lang tayo ng mga reaction. So, wag kayo dapat maghamakan ng mga personal. Ginagawa yung hinahamak yung mga ibang tao dyan. Ginagawa yung mukha kang ganito, mukha kang unggoy, mukha kang kalabaw, o mukha kang baka, o ano-ano. Hanggang ikaw ay magnanakaw, huwag kayong gumaya sa iba dyan. Katulad nga kay Mamosin, ang dali-dali niyang kumuha ng mga research para hamakin at huwag kayong gumaya sa ganun. Kaya pag nandun ka sa loob, magagaya kayo sa kalakaran. Kasi mapahamahawa ka, mapalulun ka doon sa culture. Kung ang culture ay manggagawa ng mga fabricated ng mga story para ikapanira ng kapwa, mapasama ka doon. Ingat ka dyan. Dahil pag nasama ka doon hanggang darating ang punto na makipag-away ka, nagmula sa social media lang naman ito, comment. Dumating na sa punto na nakipag-aaway ka na, makipagpatayan ka na, ay masama na ang dahil doon ka sa grupo na tagapanira ng buhay. So, dapat hindi, kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka sa buhay mo dahil kanya naman tayong buhay, ito ay social media lang naman. Pero dito sa social media, maganda naman at mayroong magandang punto rin dito dahil magkakaroon tayo ng mga kaibigan. Kahit hindi tayo magkakapitan, pwede tayo magkakaroon ng mga kaibigan dito. Pero piliin natin yung mabuting gawa, yung makikinabang tayo. So yun ang aking hatid. So patungkol ito sa buhay na
ni Francis Leo Marcos. Hindi ako naninira dahil ayun ang aking punto lang dito ay pagbabalik tanaw, pagsusubaybay. Ang mga punto na aking sinasabi, wala akong sariling sinasabi, kundi kung ano yung nandyan sa video, kung ano yung buhay niya, kung mayroon tayong mga video niyan sa sinasabi ko, ipakita natin ang video, doon tayo magbabase. Ako wala akong sinasabi sa sarili dito, pag-reaction lamang, pagliliwanag. Ang aking hinahati dito ay paano natin subaybayan, paano natin matunghayan kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. So, nasa sa iyo kung saan ka gustong magrupo. Dahil ang sa sinasabi ko, kapag magrupo ka sa panig ng masama, wala kang kinabukasan, walang mabuting marating. Then after lumipas ang mga buwan, mga taon, ang pagdating ng araw niya, wala ka nang mapapala kasi walang mananatiling mga gawaing negatibo o mga masama. So yan po ang aking hatid. So balik po tayo patungkol sa mga topic. Ang mga topic ko dito ay patungkol sa invention. Mayroon akong project na hindi ko pa magagawa-gawa. Yung patungkol sa paggamit ng tubig para makatipid sa makina. Yan ang aking pupusa. Pwede kayong sumabay sa akin. Pwede kayong tumulong sa akin. Dahil ang aking hadlang dito ay budget. Pero madali lang gawin natin yan. So yan ang una, mga invention. Ang pangalawang topic natin ay patungkol sa health. Mayroon tayong mga idea paano maging malusog na walang gastos. Pangatlong topic ay patungkol sa mga entrepreneurship. Paano tayo kumita, paano tayo magkakaroon ng hanap buhay ng hindi mabigat. Ang pang-apat ay yung mga topic sa social media na katulad ng ating binibigyan ngayon ng topic. Salamat po.